Good morning po. Good morning. Ang pati naman kayo. Good morning. Good morning. Hindi na tayo ay pwede po ba tayong tumayo? Okay, tumayo po tayo at tayo po ay manalangin. Maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa panibagong buhay at kalakasan. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapagtipon para pasambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan sa lugar na ito. Bagamat may mga kapatid kami hindi nakarating, mayroong nasa banig ng karamdaman, may iba't ibang problema na kinakaharap, O Diyos. At yung iba naman po, Panginoon, ay patuloy po na kami po ay bigyan mo ng kalakasan at kagalingan sa pag-aalinlangan at patuloy na panghihinang spiritual. Lord, tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, at nandalayan ko po sa araw na ito. Samahan mo po kami. Patuloy mo kaming basbasan, O Diyos, tulad ng iyong pangako. Bagamat, Panginoon, O Diyos, ipinagdidiwang ngayon, Lord, ay papasok po ang mahal na araw na marami po ang umaalala, O Diyos. Pero hindi po sapat na kami umaalala lamang. Sapagkat, O Diyos, lahat ng nangyari nung mamatay ang aming Panginoong Hesus sa krus ay 2,000 taong mahigit na ang nakaraan. At ito po ay isa na lang alaala, pero po yung katotohanan po ng pagiging buhay na Diyos. Lord, ito po, Panginoon, ay katunayan, O Diyos, na kami ngayon na nagtitipon dahil sa iyo, dahil sa iyong dugo, dahil sa iyong pagkapalaya, dahil sa pananampalataya, dahil sa bagong pag-asa na bigay mo sa amin. Kaya, O Diyos, basta-basta mo po kami. Punuin mo po kami ang aming mga puso ng iyong pag-ibig, ng iyong salita. O Diyos, Espiritu Santo, basta-basta mo po kami. Maging ako na iyong lingkod, gamitin mo lang po ako, at gamitin mo ang aking labi. Bigyan mo po ako ng tamang panalita, tamang puso, tamang kaisipan, O Diyos. At bawat isa sa amin, Ama, bigyan mo po kami ng bukas na puso, bukas na tengang espiritual, bukas na matang espiritual. Maging lahat po na manunood, na makakapakinig ng mensaheng ito, O God. Lord, dalahin ko po, Ama, basbasa mo po kami, bayaan mong makita ka namin, marinig ka namin, O Diyos. At ikaw po ay makakilos sa aming mga buhay. Tulad ng aming inawit, maghari ka po. Ikaw po ang maghari sa aming mga puso. Ama, maraming salamat, purihin ka po sa araw na ito. Sambahin ang iyong dakilang pangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Okay, sige po, makaupo na po tayo. Ako po, hina po natin yung kaya para maganda po. Ayan, yung hindi tayo buta-butake. Ano po? Para, okay, sana ay makita po nyo. Actually, yung po yung aking pinapangarap lagi, yung bang madama ko po nakasama natin ang Panginoon. Kaya kanina po ay, yun po napakasarap na lagi pong merong patotoo ang Diyos sa atin. Hindi po yung naghahanap ka na yung bang sarili mong paghahanap, kundi po talaga ibinibigay yun ng Panginoon. Nito pong nakaraang pong Biyernes, ay umatin po kami ng ceremony po ng pagtatalaga ng bagong leader po namin sa MMC. So, natin sa MMC, yung Malolos Ministerial Council. At alam po ba nyo ay nakakatuwa po kasi po ay habang sumasamba kami, talagang nadadama ko ang Banal na Espiritu kasi po ay minsan lang uli kami nakikita ng mga pastor at maraming pastor na rin po ang merong dumanas ng iba't ibang pagsubok. At alam po ba nyo ay nakakatuwa dahil talagang sabik po kami at ay nga po parang mga bata, nakita-kita selfie tayo. So nakakatuwa po kasi po sa kabila ng hirap, sa kabila ng mga problema ng kinakarap natin, minsan po ay, di ba, minsan nakakapagod, di ba, minsan personally, meron po nangyayari. Kasi po may lumapit po sa akin isang pastor na sabi niya, alam, Pastor, bakit ako nangayayat? Alam mo, nagpaalam na ako sa anak ko, nagpaalam na ako sa asawa ko, nagpaalam na ako sa church. Umiiyak nga sila eh. Alam niyo kung bakit? Kasi po yung tatlong ugat na sa puso niya ay barado. At kung siya po ay huminga, ay talaga hirap na, hinahabol niya yung hinga niya at talagang, sabi nga doktor ay mahirap, delikado. Pero alam po ba nyo, sa matutal nagkaroon siya ng panaginip.
Na naginip siya na yung ugat niya merong nililaser, nililinis. At nung magising siya, sabi ng Panginoon sa kanya, impression sa kanya, Panginoon, magaling ka na. Alam po ba niyo, siya po ay nagpa-check up sa doktor, hininto lahat ang gamot niya, galing na, buhay, ano na po siya, galing na po siya. Palakpakan po natin ang Panginoon, amen. Hallelujah! Kasi po, pastor yun, minsan yun po, nakakasal din po, pagka wala si Mayor, tinatawagan yon. Siya po ang pumapalit na nakakasal. Pero si Mayor siyempre kumipirma. Siya po ay nagtuturo sa mga kapulisan, sa mga prisoner, sa mga kulungan. Ang masipag po yung pastor na yon. Hindi ko po naipano yung litrato kay Pastor Jello, pero sikapin ko po na pakita ko po sa inyo yun. At dumating din po na isang pastor na kilala po natin yon. So, si Pastor Alex. Tapos sabi nga sa amin ng kanyang asawa. So, nung makita ko, lumapit siya, tuwang-tuwa siya. Alam niyo kung bakit? 2 buwan siyang hindi makalakad, makatayo. Kala nga ng asawa niya, sabi nga, kala ko hindi na siya makakalakad. Pero sa biyaya ng Panginoon, nakalakad po siya. Isipin po niyo yung mga lingkod ng Diyos ay lumadaan sa mga pagsubok. Mga problema, pero po dahil sila ay naging tapat sa Diyos, alam po ba niyo, ang miracle po, ang banal na Espiritu ay kumikilos. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, ang Panginoon ang banal na Espiritu ay kumikilos sa atin. Hindi lang sa pastor. Amen. Kaya ko lang kinuwento yun kasi nga po, minsan lang kami nakita-kita, ay talagang nakakatuwa po kasi nga nakita kami hindi lang po nasabik, kundi para bang nasabik na nakita uli kasi buhay pa ako, di ba? Buhay pa ako. Naghimala ang Diyos. Amen. Kaya yun po ang pakanaisin natin kasi po yung pag-aralan po natin ngayon ay makikita po natin sa 1 Thessalonica chapter 5. 1 Thessalonica chapter 5. Ayan po. Verse 19 to 22. Verse 19 to 22. Ayan. Kung nariyan na po kayo, sundan po niyo ako, basahin ko po. Okay. Asay po dito, huwag ninyong hadlangan ng Espiritu Santo, huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin niyo ang lahat ng bagay at panghawakan ng mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. So, purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. So, mga kapatid, dito po ay binigyan na natin ng pamagat na be faithful to the Holy Spirit. Noong nakaraan na naging sermon ko po ay yung pong sin against the Holy Spirit. So, napakadali pong maintindihan po yun, matandaan, tungkol kay Sapphira at Ananias. Napakahalaga na hindi po tayo nadideceive o hindi tayo nandaraya, hindi tayo alipin ng deception o yung pandaraya. Naging tapat tayo sa Diyos. Dahil sinabi ni Pedro, hindi ka sa tao nagkasala ka sa Diyos. Ang tinutukoy niya yung Holy Spirit. Kaya nga po napakahalaga na lagi po nating alalahanin at balik-balikan ng mga kwento, yung mga salita na nakasulat sa Biblia sapagkat iyan po ang gabay ng ating buhay, pagkain ng ating buhay. Diyan po tayo ay mapapanuto. At napakahalaga po na yung, sabi nga po doon ay yung malalayo po tayo doon sa pagpapanggap, yung pretension. Hindi ka nagpe-pretend, hindi ka nagkukunwari. Ayan. Ayaw po ng Diyos yun. Yan po ay laban sa banal na espiritu. At yung pagsisinungaling, lying. Ayan. Kaya napakahalaga po, ngayon po patuloy tayo doon sa tema na mamuhay tayo sa espiritu. Kaya nga po, dito po, ngayon ang ating pag-usapan, be faithful to the Holy Spirit.
So napakalaga po, sabi nga po sa English, sa New King James Version, nakasulat ba dyan? Nasulat ba nyo? New King James Version. Ang sabi dito, napakaiksi kasi, do not quench the Holy Spirit. Do not despise prophecies. Test all things. Hold fast what is good. Abstain from every form of evil. So, maiksi lang po. Pero pag natin sa Tagalog, medyo mahaba-ba. Ano po? Okay. Kaya nga po napakahalaga mga kapatid na maging faithful po tayo. Bakit po? Kasi iniisip mo pa lang, alam na ng Espiritu. Tulad po ng itinuro ko po nakaraan, kaya nga ang Espiritu ay Diyos, bahagi po siya ng tatlong persona. Bago lang nakasulat na Trinity sa Bible. Pero nagpakahig ang Diyos sa tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ang Holy Spirit ay nasasaktan. Ang Holy Spirit ay nag-iisip. Ang Holy Spirit ay nagtuturo. Ngayon, nung tanggapin mo si Jesus Christ, ang sabi nga, yun ang sinabi sa John chapter 3, verse 3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ang pagiging born again ay isang proseso na aminin mo na ikaw ay makasalanan at ikaw po ay magsisisi at tatalikuran ito at manunumbalik ka, papapasukan mo sa iyong puso. Yung po, yung pagiging born again, papasok ang Holy Spirit. Opo, yung Holy Spirit na yon ay merong persona. Yan po ay Diyos. Hindi lang siya kapangyarihan. Hindi lang siya yung lakas. Kundi siya po ay persona. Bagamat misteryo po yan ng Diyos. Mismo yung Holy Spirit, siya rin po yung Panginoon natin na tinanggap, si Jesus Christ. Kaya lang gumaganap siya sa kanyang tungkulin bilang Holy Spirit. Kaya nga po napakahalaga po na maintindihan natin wag po natin gulihin ang ating isip. Ano ba, Pastor? Ilan ba talaga Diyos natin? Yan mga matagal na tinatanong sa akin ang nasa pananampalataya, nasa religion. Ilan ba Diyos nyo? Di pasahin mo kasi nakalagay dyan. Sabi nga, ang Diyos Ama, di ba? Merong ganyan. Si Yahweh lamang ang Diyos, di ba? Tapos merong Diyos, di ba, nagpakahig ang Diyos Anak, Jesus Christ, nagkatawang tao. Ang kanyang pangalan, siya ay sinabing anak ng Diyos. At nang mamatay si Jesus Christ sa krus at nilibing 3 araw na buhay na muli, di ba? Yan ang pangako ni Jesus Christ. Sabi nga, tatanggap kayo ng Espiritu. Di ba? Isusugugok sa inyo, magaling sa Ama. At sasabi ng Bible na iyon tatak ng ating pagkakahirang sa atin bilang mga niligtas. Kaya ligtas na po tayo. Dahil may tataka na ng Holy Spirit. Kapag wala kang Holy Spirit, wala kang kaligtasan. Yung pong ilagay natin sa ating puso. Kung mayroong Holy Spirit ka na, ang ibig sabihin, kakaiba ka ng tao. Hindi ka alien. Kristiyano ka na. Ano ka na ng Diyos? Mamamayan ka na ng langit. Wow, tingnan mo yung katabi mo. Wow! Hindi yung, kundi wow! Amen. Hindi pa yung tataas ang noo natin, ang ulo natin sa labas sabi, anak ako ng Diyos, anak ako ng Diyos. Hindi ganon. Kundi dito matatag ka dito, ano man ang mangyari. Ano man ang mangyari, mga problema, pagsubok, hindi ka natitigatig. Kaya ngayon, pastor, nakasama ko sabi niya, pastor, nagpaalam na ako sa misis ko, sa mga anak ko, pati sa church. Umiyak na nga sila Pero hindi pumayag ang Panginoon sa isang pinadaan lang sa pagsubok si pastor. Pero si pastor nakahanda kung kukunin siya ni Lord. Dinaan sa panaginip. Bino mo, nilaser po ng Panginoon. Ang galing yung ugat. Totoo yung pastor. Kasi hindi ko mapakita yung litrato ngayon Nag-selfie pa kami. Taka yung buto-buto, kasama pa namin yun Opo, medyo pumayat lang siya ng konti. Pero walang pinagbawal sa kanyang pagkain. Kaya sabi ko, tataba ka uli, pastor. Hallelujah. Kaya ko sinishare ito, Panginoon, para mabuhay tayo, Panginoon, na merong revival, merong himala. Kaya lang hindi makakilos ang Panginoon dahil nga po, nagkukulang tayo.
Minsan hindi natin napag-aaralan sa ating buhay. Ano ba, tama ba yung ginagawa ko? Hindi ba ako nakakasala laban sa Espiritu? Naging tapat ba ako sa banal na Espiritu? Bakit banal na Espiritu? Dahil siya ay nasa atin. Siya ang palatandaan na sumasa atin ng Diyos. Amen? Kaya una po, sabi nga po doon, huwag natin pigilin ang Espiritu Santo. Verse 19, do not restrain the Holy Spirit. The Holy Spirit, sabi nga sa iba, do not quench the Holy Spirit. Yung kinuha ko po yung restrain, kasi yung salitang restrain, sabi nga doon ay, wag nating, sabi nga natin, yung hamakin. Bisan po, yung, hindi po pala yun, restrain. Yung pong restrain, wag natin pigilan. Ayan, wag natin pipigilan. Ayan po. Sa yung quench po, ang ibig po sabihin sa Tagalog ng quench, patayin o maapula. Di ba yung apoy pagkapapatay mo, di ba? So, ang Holy Spirit po ay katulad ng apoy. Kasi pinakita po yun doon sa Acts chapter 2 verse 3, di ba? At bumaba ang parang dilang apoy, di ba? At ang bawat isa ay napuspos ng Holy Spirit. Bumaba sa bawat isa ang parang dilang apoy. Yung Holy Spirit, napuspos sila ng Holy Spirit, yung unang iglesia. So titignan po nyo, siya po, yung po ay larawan po ng Holy Spirit, yung apoy. At nung pumasok po sa mga alagad po, ang Holy Spirit, naging matapang po sila. Dati nagtatago sila. Di ba? Tapos tumayo si Pedro, kasama yung 11, di ba? At sila po ay nangaral. At si Pedro nangaral po, after na sila po ay babaan ng apoy ng Holy Spirit, 3,000 katao po ang napabautismo sa kanila. At nadagdag bilang mga alagad ng Diyos. Ang tawag na po doon sa kanila, hindi follower, alagad po ni Jesus Christ. Naging Kristiyano. Una, naging alagad, pagkatapos ang tawag po, naging Kristiyano na, naging taguri na sa mga tagasunod ni Kristo. Ayan po. Mga alagad ay Kristiyano. Kaya po, Kristiyano ka ngayon. Kaya yung meaning ng Kristiyano, dapat naintindihan mo, pag sinabing Kristiyano, tigasunod, mga alagad ni Kristo. Kaya pag tayo lumayo po doon sa sinasabi ng Bible, lumalayo po tayo doon sa sinasabi at tinuturo ng Holy Spirit. So, hindi ko po sasabi, mas marunong ka pa ba, pastor? Ikaw ba theologian? Ikaw ba Bible? Hindi po. Kung pag-aaralan nyo, hindi po natin kailangan ang napakataas na eskwelahan. Hindi po kailangan maging abogado ka, maging teacher ka, maging engineer ka para maintindihan mo sa salita ng Diyos. Sapat na ang puso mo, buksan mo sa Holy Spirit. Dahil ang gawain ng Holy Spirit ay siya'y tagapagturo. Makikita po natin yan mamaya. Sabi nga po doon sa Juan chapter 14. Yan, kasama natin yan. Ito po, makita nyo. John chapter 14, verse 16. Ayan, tingnan po nyo. Paulit-ulit lang po. Tinuro ko itong nakaraan. Pero hanggang hindi po nabubuksan ng ating puso at hindi tayo naniniwala at hindi natin inaangkin, ang lahat ng bagay, hindi mo ito mararanasan. By faith, sabi nga, mamuhay kayo sa pananampalataya. Hindi sa mga bagay na nakikita lamang. Ayan po. Ano po ang sabi? Verse 16. Dadalangin ako sa Ama, sabi ni Jesus Christ, upang kayo bigyan ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Sa ibang saling nyon, patuloy na mananatili sa inyo forever. May nagtanong sa akin, Pastor, hindi ba talaga nawawala ang Holy Spirit, ang Banal na Espiritu, ang kaligtasan? So Bible po ang sasagot niyan. Mayroong kasalanan na hahantong sa kamatayang espiritual. Alin po yun? Di ba sa inyo po ang Bible? Example na yun, Pahayag chapter 21, verse 8.
Kahabag-habagang kasasapitan ng mga duwag. Mga taksi, nagpasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan. Sumasamba sa Diyos-Diyosan. Di ba? Mangkukulam at mga sinungaling. Sila ay papasa apoy na naglalagublab na asupre na pangalawang kamatayan. So bukod pa po doon sa 1 Corinto chapter 6 verse 9, tapos Galatians chapter 19 verse 21, basahin po niyan. Ang pita na laman, ang gumagawa nito hindi ka tatangkapin sa kaharian ng langit. Hello? Yan po ay mga babala sa atin ng banal na Espiritu. Kaya po, napakahalaga pa, maging faithful po tayo sa Holy Spirit. Huwag po natin sabihin na hindi natin alam. Opo. Kaya po, pag nangangaral, binabasa ko po. Kasi pag binabasa mo, matapang ka. Kasi nakasulat eh. Pero pag nagsalita ako dito, hindi nakasulat dito, nakakaano eh. Baka mamaya sabihin nyo, po, di ba gumagawa ako ng sarili kong katuruan? Mali. Hindi po. Pero mga kapatid, tandaan nyo, dahil nasa Holy Spirit tayo, kahit masasaktan tayo, tingnan po nyo, natatanggap nyo ang lahat ng bagay. Andiyan po ang Holy Spirit. At pag hindi mo tinanggap ang sinasabi ng Holy Spirit, diyan po tayo nagkukulang. Pumapasok po yung kaguluhan sa ating buhay. At naapektuhan pati blessing. Yung pangangailangan, kahit may dumating sa ating pagpapala, parang baliwala lang. Yan po. Kaya napakahalaga po, huwag nating pigilan ang Espiritu Santo. Sabi nga po doon ay 26, sabi doon, pagdating ng patnubay, sabi po doon sa 14, ano po sabi? Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na sinugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Amen? At magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Pastor, hindi na kailangan matin ako ng Bible study, hindi na kailangan ng cell group. Hindi po. Pwede ka sumama sa Bible study. Kaya lang merong sinabi ang God. Kaya dito makita natin, pag-aralan niyo yung sinuturo niya kung tama. Doon tayo lalago kasi pag nag-aaral na tayo, hindi po ba matututuhan po natin paano pa yung pagtatanggol ng ating pananampalataya. Doon po tayo hinahanda. Hindi po yung malaman lesson number 1, lesson number 2, lesson number 3. Tapos saan? Asan ang apoy? Ano natin yung nalaman natin? Kung hindi tayo susunod sa Holy Spirit, di ba? Yung apoy ng Holy Spirit, yung gawa ng Holy Spirit, pinigil natin. Bakit? Alam niyo kung bakit? May nangaral sa iyo. Yung nangaral sa iyo may apoy. Tapos namatay ang apoy sa iyo. Kasi yung pinasa sa iyo, hindi mo ipinasa sa iba. Yung po ang gusto ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, magpasa ka sa katapwa mo. Huwag mo sarili ng kaligtasan. Yung mabuting balita, kaya nga mabuting balita eh. Pag mabuting balita, tinatago ba natin? Amen? Pag nanonood nga na napanood ba yung yung abot kamay ang mga, ayan, ako natawa, no? Ano yung nangyari ba? Tatanong pang gano'n, di ba? Kwento niya, ganito yung nangyari, ako. Di ba? Pero pagdating doon sa, pagdating kay Jesus Christ, nakaka-boring eh. Iba na lang pag-usapan natin, nakaka-boring pa. Mga kapatid, ang isang tao po, kapag tayo pa masaya sa Panginoon, hindi ka naboboring kay Lord. Masaya ka, excited ka. Kasi siya ang kalakasan mo. Kaya ngayon, ginakanta natin dito, di ba? Di ba? Mahirap kasi kakantahin natin. Sabi, Lord, ikaw ang naghahari sa puso ko. Tapos, hindi naman totoo. Di ba? Ano ang tawag doon? Di ba? So, ang Holy Spirit, alam niya yung puso mo, alam niya yung buhay mo. Pero yung sinasabi mo, labag doon sa kalooban mo. Ang hirap, di ba? Yung Holy Spirit, iisipin mo pa lang, sasabihin pa lang, alam na eh. Alam niya ang laman ng ating puso. Kaya nga po, yung gagawin ng Holy Spirit sa atin, namamatay ng nung isip natin. Nung pagpapasya natin, personal pagpapasya. Ngayon, sa araw na ito, kasi sino sa iyo nagbabasa ng Bible o nakapasa ng Bible mag-araw-araw sa linggo. So, wag na kayo magtaas ng kamay. Pero ang Holy Spirit, sabihin ko sa inyo, pag sinabi ng Holy Spirit ngayon, meron dito. Kung pakita sa akin ngayon, sabi ko, babahan kita ngayon.
Meron pong ganon. May gift po kasi ng discernment spirit. Meron pong word of knowledge, word of wisdom. Merong gift of prophecy. Opo. Meron pong ganyan, nagpipreach. Kaya nga po hindi ba yung mga God of man na mga hindi po sikat, kundi talagang ginagamit sa healing. Tutong ganyan. Brad, yung sakit mo, sabi ng Panginoon, di ba? Meron ganyan. Tatama, nagkika ka ng healing. Gift po yun, ng Holy Spirit. Kaya nga po napakahalaga yun. Sabi nga po na Lucas chapter 3, verse, tingnan po natin, 3:16. Ayan, Lucas 3:16. Hindi po John 3:16. Lucas 3:16. Ang sabi po dito, si Juan Bautista nagsabi, nagpatotoo kay Jesus Christ. Ang sabi po doon, verse 16. Okay, dahil dito, sinabi niya sa kanila, binabautismo ko kayo sa pamamagitan ng tubig, sabi ni Juan Bautista, ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy, siya higit na makapangyarihan kaysa akin, hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. So hindi pa totoo ni Juan Bautista tungkol kay Jesus Christ. Ang sabi niya, siya magbabautismo sa inyo sa Espiritu at sa apoy. Pag nakakita po kayo na nasusunog, di po ba? Ano ba yung nakikita nyo? Di po ba? Ano po? Kinakain niya yung nasusunog. Di ba? Pag yung bahay po, makita mo, natutupok. Minsan nakatayo, tapos pag nadaanan ng apoy, wala na, baksak na, di ba? Sabi, meron siyang malaking impluensya, malaking nagagawa niya, di ba? So kapag pumasok ang Holy Spirit sa isang tao, at siya ay nabaptize ng Holy Spirit, ang laki na nangyayari sa kanya. Dating mahiyain, dating matatakot, mangaral. Ngayon, kahit natakot. Kasi ako po, pag nangaral, minsan nanginginig ang boses ko, lalo na sa mga baguhan. Hindi po ako po ay pastor, malakas lagi ang loob ko. Hindi po. Pero hindi ko mapigil dito. Yun po yung Holy Spirit, yung apoy. Kasi ang iniisip ko, pagkakataong to, para sila'y maligtas. Dali ng kalooban ng Diyos. Kaya sabi nga ni Jeremias, parang apoy. Di ba? Parang apoy. Sa puso ko, yung salita, nagwawala. Hindi ako makapayag na hindi ako mangaral. Hindi ako magpahayag ng salita ng Diyos. Lalo may mga propeta. Di ba? Sa Gawa chapter 2, verse 1-3, yun nga po kanina, sinabi ko sa inyo, lumumba ang Holy Spirit. So, tingnan nga po natin kung ano nangyari. Yung apoy na yon ay bumaba sa mga alagad. At yung nga po sinabi ko sa inyo, nang bumaba na parang dilang apoy, ang sabi nga po doon sa verse 3 na lang natin basahin, ang sabi po, may nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa, hindi sa isa lang, hindi kay Pedro lang. Sila po ay 120, babae, may bata, meron pong kasama yung mga alagad, yung 11, kasi wala na po yung pang 12 dahil si Judas po ay nagpakamatay. At sila po ay nandun sa upper room, nalangin na nagtatago. Dahil nga po si Jesus Christ ay namatay na. Pero may pangako sa kanila, kaya magsama-sama kayo, huwag kayong maghihiwalay. Sabi sa Lucas, dahil isusugo ko mula sa Ama ang Espiritu. At ipapangalan nyo ang pagsisisi sa pamagitan ng aking pangalan, sabi ni Jesus Christ sa mga alagad. At yung nga ginawa nila, nagantay sila sa pamagitan ng panalangin. Kaya po marami po sa atin, hindi na po welcome ang Holy Spirit kasi po hindi tayo nagdi-desire. Hindi po tayo, ewan ko po kung nanalayan kayo ng kapuspusan, kaya po meron tayo sa intercessor, meron po tayong prayer list, kapuspusan ng Holy Spirit. Yung pong kaunang list, nakalista po sa mga intercessor na kasama at inaantay ko po, pwede kayong lahat ay sumama sa intercessor group, ministry. Ayoko po kayong itulak kung hindi po nyo naiintindihan na kayo po may kapangyarihan kahit wala kang pinag-aralan, kahit wala kang posisyon sa church. Pwede ka maging intercessor.
makakatulong po tayo sa malaki sa gawain ng Panginoon. Kaya nga po, napakalaga, ang Holy Spirit ay tulad ng apoy. Apo, napipigilan natin, ito po yung pinakita po dito, kaya po namamatay yung apoy. Namamatay po ang apoy dahil napipigilan natin siya kapag, pag hindi natin ginagawa ang mga bagay na nais niyang gawin natin. Ayan po. Pag hindi tayo naggumagawa, nagpe-fail po tayo, naggawin natin, practice natin kung ano yung gusto ng Holy Spirit, so namamatay po yung apoy. Totoo naman, di ba? Mga batid, ang hamon po, kailangan po mag-share tayo kahit isang kaluluwa sa loob ng isang taon. Ang haba ng tapos hindi po tayo sumusunod. Kaya po yung apoy, hindi po, para po tayo may sindi na tinatakluban, di ba? Natatakluban, kaya po hindi maka-apekto. Hindi man tayo nilalayan ng Holy Spirit. Ang pangalawa po doon, na nagiging pagkukulang natin, ayan po, ay napipighati ang Holy Spirit. Kaya pag hindi, ito naman pong napipighati ang Holy Spirit, kapag tayo'y gumagawa ng mga bagay na ayaw niyang gawin natin. Imbis na ang pinagagawa ng Holy Spirit ang gagawin natin yung gusto natin. Minsan meron tayong programa. Ito programa natin. Mga kapatid, pag tayo namumuhay sa Holy Spirit, iba po yun. Kailangan lagi tayong handa sa adjustment, sa pagbabago. Kaya nga doon sa Aklat ng Gawain, di ba, yung sa Macedonia, di ba, yung pinigilan kami ng Holy Spirit, sabi ni Pablo, tapos sabi niya, tapos na naginip siya, merong isang lalaki na kumakaway, sabi niya, pumunta kayo sa amin. So, di ba, pinigilan sila ng Holy Spirit, binigyan ng direction ng Holy Spirit sa pamamagitan ng dreams. So, ganyan po, kung ikaw ay naguguluhan, ano bang ministry ang pasukin ko? Hindi kayo maganda dito ako sasama. Ito sasamahan ko, maganda to. Ikaw nasusunod. I-ask mo sa God, humingi ka sa God, Lord, ano ba yung gusto mong gawin ko ngayon? Hindi mo alam baka ikaw po ay missionary. Hindi mo po alam na ikaw po ay magiging pastor someday. Nilalabanan mo yun kasi nga po, napapatay mo yung apoy sa paanong paraan. Maaaring may nagsabi nga, someday maging pastor ka, pero ang ginagawa mo ngayon, hindi, busy ka ngayon, business ka ngayon, tapos nagano ka, di ba, kung ano, pinasok mo, tapos busy ka, tapos maging sa paghayo, hindi ka na mahayo dahil busy ka na sa lahat ng bagay, prayer meeting, hindi ka na maka-attend dahil busy ka na nga sa maraming bagay. O nalalabanan natin. So, namamatay po ang apoy. Pero yung Holy Spirit, nandiyan pa rin. Pangalawa, napipighati po siya. Kasi yung ginagawa mo, lapag sa kanyang kalooban. Di ba? Episode chapter 4, verse 30. Tingnan po nyo. Kaya nga po ang sabi, ano ba yung paano natin nagigilib ang Holy Spirit? Kaya nga po, tingnan po nyo, siya po ay persona, kaya po siya nalulungkot. Hindi po siya masaya. Ayan po, chapter 4, verse 30. Ayan po. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu. Sa ibang salin po yan mapighatiin. Dito saktan ang Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Kaya nga po sabi sa iyo, pag wala kang Holy Spirit, hindi ka maliligtas. Yan po tandaan nyo. Kasi yung Holy Spirit ay si Jesus Christ. Amen? At kung titignan po natin, alin ba yung mga bagay na tutukoy dito? Personal. Huwag ka magsisinungaling. Huwag ka magnanakaw. Di ba sabi dito, kung magagalit ka, huwag ka magkasala. Magpatawad ka. At ang sabi nga doon sa verse 31, ang sabi doon, ano po sabi doon? Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot, galit. Huwag na kayong mamubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Bilang mo yung po, kaya napipighati ang Holy Spirit. Ang naghahari sa atin ay hindi po Holy Spirit, hindi yung fruit of Holy Spirit, kundi yung gusto natin. Gusto kong magalit. Hello? Gusto kong malungkot. Alam po ba niya, ikaw magpapasa sa sarili mo. Kung gusto mong forever galit ka, ikaw magpapasa, galit ka. Amen? Pero pag sinabi mong hindi na ako magagalit, magpapatawad na ako. Diyan matutuwa ang Holy Spirit. Amen? I-empower po tayo, palalakasin tayo. Kaya nga sabi, patnubay.
ang Holy Spirit. Actually, hindi po siya hindi niya sinisira yung pangako sa Biblia na bibigyan tayo ng kalayaang pumili. Isipin mo, di ba, Holy Spirit siya makapangyarihan. Sabi ng pastor, makapangyarihan ng Holy Spirit. Tama. Bakit nga di tayo mapigilan? Minsan, tinatamad lang ako umati, hindi mo ako umati. Ba't hindi ako pinigilan ng Diyos? Totoo lang, pinipigilan ka. Meron ditong conviction. Kaya lang, kasi malakas yung isip mo, natatabunan, kaya hindi mo na madama. Kasi malakas ang mamahinga muna ako kasi nga ay pagod ako Dahil di ba? Kailangan ko lakas kasi sa Lunes, papasok naman ako sa trabaho. At dahil ko, hindi pa maglalaba pa ako. Yung uniforme ko. Di ba? Meron ganyan, nadidinig ko kumisan, ganun po ang dahilan. Pero pag may pagpapala, di ba? Halos kumisan, hindi kumakain. Lord, pakainin mo lang ako. Lord, kahabagan mo ako. At kung minsan nagtatanong pa, bakit Lord nangyari sa akin to? Di ba? Bakit nangyari ito? Kaya nga po ulitin ko, yung dalawang pastor na nakausap ko nung Biyernes, hindi sila tanong bakit nangyari ito. Nagpaalam na lang po sa kanyang anak, sa kanyang asawa at sa church. Kasi alam niya, delikado na. Pwede na siyang maganon. Di ba? Pwede na siyang kuhanin, Lord. Malakas ang loob niya. Na pag namatay siya, kukuhanin siya ni Lord. Parang si Apostol Pablo, di ba? Nabubuhay ako, hindi para sa akin sarili. Nabubuhay ako. Nabubuhay sa akin, sa katawan lupa ay si Kristo. At kung mamatay man ako, pakinabang. At kung mabuhay ako, pakinabang din. Bakit? Mapagpapatuloy ko ang pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi po para sa negosyo, hindi para sa trabaho, hindi para sa pangarap, hindi para sa pamilya. Di ba? Hello? Hindi sa boyfriend, girlfriend. Pero hindi po inaalis ng Diyos na maging masaya ka. May tinalaga po sa atin lahat ng Diyos pagpapala. Yun ang pangako niya Mula sa kayamanan ng gagaling sa langit, bibigyan niya ang lahat ng pangangailangan. Payayamanin ka. Sabihin mo sa katabi mo, payayamanin ka ni Lord. Kaya hindi ka lang mayaman. Inuuna mo kasi yung gusto mo, hindi yung gusto ng Holy Spirit. Hello? Kaya natutuwa po ako kasi dumating nga po yung pamangkin ko, yung nagbibigay sa atin ng blessing dito sa church. Umuwi po siya for 1 month lang na bakasyon. For 3 years na sa Amerika sila. Alam po ba niyan, dadala sila na kagad ng Boracay 5 araw. Kasama lang po yung binan niya at saka yung mga magulang lang. Para masolo. Kasi yung mga kapatid naman di ba? Makikita pa naman sila kasi yung mga kapatid napunta rin sa Amerika Nakikita sila yung mga magulang. Kasi nga, may edad na rin Kaya nga sabi ko doon sa pamangkin ko na yon, sana ang papa mo at mama mo madala niyo sa Amerika kahit bakasyon o 6 months kasi yung pag-aandon ikaw tito. Sabi ko, nasikapin niyo. Kasi nga po, maiksi lang ang buhay, may milyon. Alam mo po niya, yun po ang nagpatotoo. Nung pong nakaraan pong dedication, itong Saturday, dedication. Umalis na po yung iba, hindi nadinig. Kasi po yung pamangkin ko, sabi niya, may share po ako sa inyo. Kasi po, kinausap ako ng Diyos, may pasyente kami. Ang sabi ng Diyos sa akin, share mo siya. Natakot po ako kasi hindi siya marunong mag-share talaga. Nahihiyain yung bata na yon. Alam po ba niya, namatay. Ngayon, nagpatotoo siya, kaharap niya. Yung mga pinsan niya, manager ng Meralco, may lawyer siyang pinsan, may doktor siyang pinsan, meron siyang nurse sa pinsan. Tapos kasama yung mga kaibigan doon, kasama pa yung pamilya namin nandoon. Hello, sinabi niya. Hello guys, i-share ko po sa inyo. John 3:16. At tapos sinabi niya, kahit po tayo maging mayaman, maging milyonaryo sa mundong ito, walang masaysay lahat na yan. Masasabi ko sa iyo, tanggapin natin si Jesus Christ sa ating puso. Pero nanginginig siya, takot siya. Opo. Kasi magbabakasyon siya Nilakasan niya ang loob pagkakataon kasi sa online, mechanical yan sa online Kung di basbasan ng Holy Spirit, alam ba yung mechanical, walang buhay. Mag-text ka ng text, tinan mo. At kumisan pa nagkamali ka, di ba? Pag may conversation doon po sa nagchat-chat, di ba? Kumisan na iba interpretation. Galit yata siya, galit ka, di ba? Kasi patay Pero pag yung face-to-face, may mo yung feeling, di ba? With emotion. Talagang buo sa kanyang puso.
Laki ng lalaki, pero kasi sinabi niya, tanggapin niyo si Jesus Christ. Kasi pag bumalik siya sa Amerika, hindi po niya alam kung kailan uli siya makakabalik. Hello? Sinasamantala ang pagkakataon. Pero maraming blessing dumarating sa kanila. Sabi nga, Pastor, sabi niya, Tito, lilipat nga kami sa California. Kasi dalawang kapatid, sila magkasama na doon sa isang lugar. Gusto niya magkasama-sama sila magkakapatid sa isang state ng Amerika. Alam po ba niyo mga kapatid, nagsimula silang mahirap. Kaya hindi ko po tinataas sila. Tinataas ko po yung ginawa ng Panginoon kasi nakita ko po yung buhay nila. Kasi kasama kami sa tinutulungan nila nung kami po ay naghihirap. Mapakaraming tao na tulungan nila. Bukas palad sila sa pagtulong. At minsan hindi na nga po nagpapabayad. Kaya nga po siya yung kinukwento ko sa inyo. Isang may tricycle boy nagsabi, ang husay ka ng tao na yan. Bigyan mo nang hiram na akong pera, hindi na pinabayaran. Hindi siya mananampalataya. Pero ang balik sa kanya, ano po, blessing sa pamilya. Kasi patuloy silang maatin ng gawain. Hindi po yung nagbibigay lang. Kaya nga po yung pastor na yung pong nilaser doon sa panaginip niya, yung ugat ng kanyang puso. Hindi siya nahihiya. Pati sa mga baryo, nagpupunta po sila, kasama po sila sa proyekto ng ating gobyerno, Kadgam. Ayan po, nagtuturo ng mga moral values, di ba yung ganon? Sa mga prisoner, sa munisipyo, sa mga pulis. Dati, kasama po ako dyan, sa Giginto, nagtuturo kami sa mga pulis. Kay Mayor. Nakakarap ko Mayor. Kasama ako noon, hindi pa ako pastor. Sumasama lang ako. Amen? Kasi may apoy pa ako noon eh. Ayos pa, so wala ka ng apoy ngayon. Meron pa rin. Kaya lang konti eh. Ang dami ng pagkukulang eh. Opo. Kasi konti na nagagawa ko. Minsan gusto ko pero hindi na kaya ng katawan. Kaya iba talaga yung may kabataan. Kaya mga kapatid, habang may lakas ka, hindi sinasabi pag ikaw ay 90 na, basta 80, malakas ka pa rin, basta may lakas ka. Ayan, maganda, ibigay natin kay Lord. Alam kung bakit? Maraming blessing pong katapat yan. Hindi man sa ating mga anak, sa ating mga apo. Ayan. Amen? Pangako yan ng Diyos. Kaya, wag po natin patayin ang ninga sa Espiritu. Pangalawa, huwag nating hamakin ang mga pahayag mula sa Diyos. Verse 20 ng ating teksto. Ang sabi doon, huwag natin, do not despise prophecies. Ayan, mga hula. Yung mga propesiya sa Bible. Minsan kasi po, ay marami na po hindi naman taga naniniwala at binabaliwala po. Binabaliwala ang sinasabi ng Holy Spirit. Ayan po. Tumitigil po sa paniniwala. Ayan po. Kasi nga po, sa dami ng katuruan natanggap, dapat to ganito, dapat ganito, dapat ganun. Kaya hindi po ma-enjoy si Jesus Christ. Minsan, nadidepress pa. Kasi nga, meron ka na bang ganito, meron ka naman ganito. Hindi po. Ang lahat ng ito ay gawa po ng Holy Spirit. Yung pagnanasang maglingkod sa Diyos, yung sumama sa Bible study, magbukas ng Bible study. Kung alam po niyo yung sinasabi sa Filipos, chapter 2, verse 13, hindi nakasulat yan. Gabisaduhin po niya, ang Diyos ang gumagawa sa inyo. Filipos, chapter 2, verse 13. Lagi niyo isisipin ganyan. Kaya pag ikaw ay nakaisip ng mabuti para sa ministry, hindi lang ikaw nakaisip niyan. Inilagay yan ng Holy Spirit sa iyo. Kasi nga, sabi ng Filipos, chapter 2, verse 13, ang Diyos ang gumagawa sa inyo, sa loob ninyo, upang kayo magnasa, o kayong magnasa, at maisagawa nyo, magawa nyo ang kalooban, ang kanyang salita, ang kanyang utos. Tingnan nyo. Ang kailangan naman, manampalataya ka, magpatuloy ka sa relasyon mo sa Diyos, mag-devotion ka, manalangin ka. Pastor, mananalangin lang ako. Totoo po yan. Kasi ang revival po, nagbubunga yan ng prayer. Sa India po, meron nagpasin ng 40 days and 40 nights na pastor. Ngayon po, ang kanila pong church napakalaki. At lagi sila, yun nga po, yung grupo nila tatayo ngayon ng church na malaki sa mga bawat bayan. Eh, laki po ng populasyon ng India. Meron na po silang hindi ko po alam kung 30,000,
Ganun po, ang figure. Pero billion po, billion ang populasyon ng India. Kaya hindi pa rin dapat nakontento. Ay, buti sila. Kaya tayo po, ako hindi po nakokontento. Kahit po tayo mapuno dito, mapuno tayo, maging 500 tayo, kulang pa rin po yan sa dami ng tao. Pero hindi po ako Diyos. Pero kung may apoy ka sa puso mo, malay mo, baka ikaw ang gamitin ng sinasabi ko, hindi ako. Di ba? Hindi po ko mo, gayon po, meron po tayong pinuksan nag-Bible study po tayo sa Plaridel. Alam po ba nyo, sinabi ko bago magsimula, alam po ba nyo, mangumbita po tayo dito, loobin ng Panginoon, makapagtayo tayo ng church dito para hindi tayo, maghamit tayo ng Panginoon. So may goal. Pero kailan yon? Tingnan natin 2025. Yung pag kasi, ang hirap niyan. Bakit? Magano ka ng goal? Hindi ang isang bagay, pagka naisip mo, pinaisip sa'yo ng God, andyan na kagad mangyayari. Pag hindi nangyayari, manghihina ka. Hindi po. Ilagay mo, i-treasure mo sa puso mo kapag may kapahayagan sa iyo, ang Holy Spirit. Mayroong pinakita sa akin bisyo, sa Bulacan magkakaroon. Nandito yon. Hindi ko alam kung sinong gagamitin. Amen? Pero sinishare ko, kahit di katabang, hindi naman ako pwedeng gamitin doon, nandun sila eh. Amen? Pero okay lang, hindi nila tanggapin, hindi sila maniwala, basta ako nasa puso ko yon. At dumating ang pagkakataon ko, ako may gagamitin doon, okay lang. Nakahanda ako. Iyon po ang ibig sabihin, may apoy ka. Hindi mo minapatay yung apoy ng Holy Spirit. May binabasa yun, nanaginip ka, tapos ngayon wala na, nanaginip. Parang nanaginip ka lang, wala ka nang ginawa. Hindi ka na sumunod sa panaginip mo. Dahil hindi ka naniniwala sa sinabi sa aklat ng Joel. Makakaroon ng mga panaginip, pangitain. Mauusap ang Diyos sa atin. Gawa ng Holy Spirit yan. Hello? Sino po sa inyo nakakita ng mga pangitain? Sino sa inyo naginip tungkol sa gawain ng Diyos? Pag hindi kayo sumusunod, pinapatay natin ng apoy. Ginigilib natin ng Holy Spirit kasi ang ginagawa natin, labag sa kanyang kalooban. Binigyan tayo ng instruction. Hello? Tapos ngayon, pagdating nagkukulang ako, wala na akong pera, bakit ganito ang problema namin? Kasi nga po, mga kapatid, yung blessing po kasi, di ba sabi nga ni Jesus Christ, Matthew chapter 6, verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things, yung kakainin mo, iinumin mo, darantin mo, idadagdag lang sa inyo. Idadagdag lang. Hindi po nakakuha kasi wala kaming isasaing. Paano hindi makakilos ang Holy Spirit ngayon dahil yung gagawin mo labag sa kalooban ng pananampalataya. Di ba? Kasi ang sabi nga ng Holy Spirit, mamuhay kayo sa pananampalataya. Ngayon, dahil wala kang isasaing, hindi mo nakuha atin dahil kailangan kumita ng pangsaing namin hanggang bukas. Hindi, tingnan mo, pag-isipan mo mabuti. Kaya kung minsan po, kaya ang demonyo tuwan-tuwa sa atin, ganyan nga, tama, ganyan, tama. Diba? So, nababaliwala po yung kapahayagan, yung prophecy. Ano po? Okay, manatili tayo sa mga kaloob ng Espiritu. 1 Thessalonica chapter 4, 5 verse 19, nga po, nawawala, tumitigil lang sa paniniwala sa kaloob ng Espiritu. Ito po yung sinabi sa 1 Corinto, di ba? Kaya nga yung 1 Corinto naniniwala, kaya kung wag niyo ipagbawal ang pagpasalita sa iba't ibang wika. Ano sa ibang wika? Sa iba't ibang wika, pinalalakas niya ang sariling pananampalataya. Yung iba, takot na takot. Baka pag nag-speak in tongues, ano ba mangyari? Sabi nga ng Bible, lalakas ka. At yung ikaw ito, may interpretation, palalakasin ito yung iglesia. Kasi yung speak in tongues, hindi man maintindihan eh. Pero kung may interpretation, pero hindi naman sinabi doon, yung kaloob ng pagpahayag ng salita ng Diyos, yung tuwirang pahayag ng salita ng Diyos, mas mabuti nga, sabi ni Pablo, para wag na malito yung mga tao. Yung speaking in tongues, nagugulo pa. Pero hindi dapat pagbawal. Kaya nga, gift of Holy Spirit, nagpa-practice sila. Pero sa Thessalonica, parang huminto po sila. Humihinto po sila. Parang panahon po natin ngayon, humihinto. Kasi pag nag-usapan ng Holy Spirit, ano may sabi ni Pastor? Speaking in tongues, paano ba? Pag yung katabi nag-speak, ano yan eh? Di ba? Kasi nga, hindi naniniwala sa salita ng Diyos.
Pero kung naniniwala ka, hindi ka mabibigla. Yung katabi mo, di ba? Hindi ka nata. Manapananay si Lord, ako rin. Di ba? Hello? Yun po yung ibig sabihin, mga kapatid. Nakasulat yun. Written word of God. Kaya po nakasulat yan, mangyayari yun. Hindi po nakasulat yan para itago lang at hindi natin paniwala. Mamili na lang tayo. Ganun po nangyayari. Sa ngayon, namimili na lang ang tao. Hindi po ganon. At yun po ang tanda ng huling panahon. Mamimili na lang sila ng gusto nilang pakinggan. Yung mga sermon na gusto nilang pakinggan. Pangatlo, suriin nyo ang lahat ng bagay at panghawakan ng mabuti. Test all things. Hold fast what is good. Verse 21 ng ating teksto. Kaya napakahalaga po yon, mga kapatid. Sabi nga po ang salita ng Diyos, isinulot ko po dyan. Basahin po nyo. Nakasulat pa dyan. Ang salita ng Diyos, verse 21. Sabi doon, ang kapangyarihan ng banal, sa halip, suriin nyo mabuti ang lahat para malaman kung galing ito sa Diyos o hindi. Panghawakan ninyo ang mabuti. So yung sinasabi pong suriin nyo, itest nyo, ang lahat ng bagay, para daw po sa salita ng Diyos translation, ang sabi dito, para malaman kung galing ito sa Diyos o hindi. Kaya meron pong sinasabi sa Bible, test every spirit. Pero paano po natin matitest ang Holy Spirit kung nire-reject natin yung mga gift of Holy Spirit? Hello? At shape naman po tayo kung talaga ikaw iligtas na. May Holy Spirit ka. Ipaunawa yun ng Diyos. Kaya mga kapatid, wag po natin guluhin ang ating isip, kundi iayos po natin kung saan po tayo. Kung ano po yung nakasulat sa Bible, dapat po lahat na nangyayari, sabi nga po, nakaayon to sa salita ng Diyos. Yung mga prophecy, pag sinabi, magsisi ka na yung kasalanan, malapit na dumating ang Panginoon, saan kinuha yan? Sa Bible. Totoo naman. Ngayon, sino sasalita? Nagdi-devotion. Humahayo. Sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maniniwala ka dyan. Pero pag nagsabing, magsisi ka na yung kasalanan. Pero yung kapatid na yun, once a month mo lang makita sa church, tapos sabi, magsisi ka na yung kasalanan. Questionable yun. Bakit? Siya mismo hindi sumusunod sa Holy Spirit. Na sinabi doon sa Hebrews chapter 10, verse 25. At huwag niyong kakaligtaan ng mga pagtitipon. Gaya ng ginagawa ng ilan. Di ba? Yung pagdalo sa pagtitipon. So, ano ba ang salita ng Diyos? Sabi, tinuro ko na sa inyo, ang salita ng Diyos ay Espiritu at buhay. Sa John chapter 6, di ba? Verse 63 to 64 yon, di ba? Kaya nga po, lahat ng nakasuot sa Biblia dito, ito ay spiritual. Kapag hindi ginawa mo, sinunod mo, so mag-aapoy ka. Yan kasi natutuwa ang Holy Spirit. Pero pag ito inilabanan mo, hindi mo ginawa, ano nangyari? Nagigrieve ang Holy Spirit. Dahil ang ginagawa mo, hindi ayon sa kanyang gusto. Kaya nga po ako lagi naghihingi ng tawad. Minsan tayo po, hindi rin natin alam na kailangan po every time lagi tayo naghihingi ng tawad. Ang repentance po, paulit-ulit dapat natin gawin. Habang tayo nabubuhay. Yung po ang teaching na dapat hindi mawala. Repentance. Bakit po? Sa araw-araw na lang, sa bahay na lang, mamaya, ayun na, nadulas, na-PI na, sa galit. Inutusan yung anak. Tapos walang beses na. Hindi ginagawa ng anak. Ang bandang huli, sabi ng nanay na Kristiyano, PI. Minsan, di ba, nadulas na. Sa galit. Sabi ng Biblia, kung magagalit man kayo, wag kayong magkasala. Kaya pag kayo nag-PI na, ala na. O kaya humingi ka ng tawad. Saan? Sa Holy Spirit. Hello? Sino sa inyo nag-iisip talaga ng iniisip puro maganda? Yung sinasabi sa Filipos chapter 4, verse 8. Di ba? Isa-isip nyo ang lahat ng mga buti, kapuri-puri, kagalang-galang. Di ba? Sino sa inyo lahat talaga malinis ang isip? Wala nag-iisip ng masama. Wala nag-iisip ng masama sa akin. Hindi namimita sa akin si pastor, bubulay-bulay na naman. Di ba? Inaamin ko naman eh. Okay.
Sino sa inyo ang hindi nakakapansin ng puwing ng kapwa? Mali yung ginawa niya. Di ba? Aminin natin tao tayo. Pero ang tanong, base ba ito sa sinabi ng Holy Spirit? Gagamitin ka ba ng Holy Spirit kaya mo pinansin siya? Kasi kaya pala pinakita sa iyo yung kapintasan niya para ipag-pray mo siya. Hindi mo ginawa yung dapat pinagagawa ng Holy Spirit. Namintas ka lang. Pero hindi mo siya pinag-pray. Kasi, ako man, bakit kita ipag-pray kung hindi ko alam yung problema mo? Kaya kung minsan, naalamin ko muna yung problema niya. Pero ang layon ko, pag-pray siya. Hindi para i-chismis siya o marites siya. Di ba? So, iba po yung gawa ng Holy Spirit, igawa ng laman. Kaya nga, test every spirit. At nasa atin na po yan. Tandaan niyo mga kapatid, napakaganda po ng pagkakataon binibigay sa atin ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Makagawa tayo ng supernatural na mga bagay sa mundong ito. Kasi po tayo, ang sinasabi nga sa Bible, tayo kakaibang tao. Peculiar people. Yan po, sabi doon. Tayo po yung mga taong kakaiba. Mga tao ng Diyos, anak ng Diyos, kabilang sa mga hinirang ng Diyos, sa bayan ng Diyos. Bilang mo title po natin. Tapos pinapatay natin dinudumihin natin yung title natin. Bakit? Nakita tayo sa inuman, nakita tayo sa, di ba, sa kwentuhan, sa maritesan. Pero hindi tayo makita sa Bible study, hindi tayo makita sa mga gawain ng Panginoon. Kahit minsan lang. Kasi hindi po mahirap po talaga kung minsan yung iba talagang gusto man hindi magawa dahil nga po sa schedule. Di ba? Ba't yun, pastor? Ba't ganun? Okay ba talaga pala? Hindi po ganun. Ang Holy Spirit po ang kausap natin doon. Bahala ng Holy Spirit sa kanila. Basta ako pinagpe-pray ko po sila at ayoko po maggusga. Dahil ang sabi ng Bible, hindi kayo hukom. Hindi pa ito panahon ng paghuhukom. Panahon ng pagtutuwid. Panahon ng pagbibuild up. Panahon ng pagtulong sa bawat isa. Amen? Pero nagkakamali tayo. Ako nagkakamali. Kaya humingi ako ng tulong at kaya nga kanina, habang nakatayo ako dito, alam mo yung nadadama ko, may anghel dito, may anghel dito. Yung pong gusto kong madama, nakatikit ako, parang damang-dama ko. Yung merong kuryente, merong pong, di ba? Tapos nadadama ko parang kasama mga anghel. Kasi yun ang inaano ko, Lord, samahan mo kami, magpadala ka ng iyong mga anghel. Hello? Pwede ba yung pastor? Pwede. Mag-desire ka eh. Kaya nga sabi doon sa Lucas chapter 11, kung kayong mga ama nagbibigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gayon din ang amang nasa langit pag ibibigyan kayo ng Holy Spirit. Tagang humingi kayo. Ang tanong, humingi ka ba? Ang hiningi mo, Lord, pingin ganito, pingin ganon, kulang kami, pingi, di ba? Hindi Panginoon eh. Pingin ito, nadinig ko doon sa turo ng kapatid, naalala ko. Hindi Panginoon eh. Pingin yun, pingin ito, pingin ito. Puro ganon, di ba? Tama naman eh, pingi. Kasi utos yun ng Diyos. Pero yung pagiging Panginoon, paglilingkod sa Kanya, nakalimutan na natin. Di ba? Saan tayo nagkasala? Sa Holy Spirit. Sa Diyos. Kaya na mahirap po. Okay? Kaya nga napakahalaga po mga kapatid, ay magpatuloy po tayo. Ang pahayag ng Espiritu ay maayon sa mga salita ng Diyos sa Biblia. Kaya nga mga kapatid, kung nagbabasa ka ng Biblia, maniwala ka, yun po ang ipapaalala sa iyo ng Holy Spirit. At minsan merong mga spoken word, merong pong mga propesya. Di ba? Meron po, totoo po may mga prophecy. Kaya nga po sabi ko po sa inyo, kung ako po may gift na yan, kasi may kapatid po may gift talaga. Minsan pinupunta niya, sasabihan ka niya, tatabihan ka niya, kapatid, ito sabi ng Panginoon. Opo, merong ganong gift. Pero sabi nga sa Bible, naisin nyo ang kaloob ng Espiritu, naisin. Hilingin natin, wag tayong magantay. Hindi ba gift yan? Antayin ko na lang. Ano ba inaantay mo? Sabi doon, humingi ka. Puspusin mo kami ng banal na Espiritu, O Lord. Kaya napakahalaga po yun. Kaya nga sabi doon sa Ephesians chapter 5, verse 30, 18, huwag kayong maglalasing sa Espiritu, kundi maglasing kayo, sikapin nyo mapuspos kayo ng Holy Spirit. Kaya napakahalaga po yun na tayo po ay magpatuloy sa Holy Spirit. Ang pahayag ng Espiritu ay naaayon lagi yan sa kanyang salita. Pag sinabi ng malapit na dumating ang Panginoon, merong Gog and Magog mangyayari. Nakasulat yan, Ezekiel, chapter 38, yung nangyayari ngayon sa Israel. Nakasulat yan sa Bible, yung bawat nangyayari ngayon sa mundo, nakasulat sa Bible. Naaayon po, minsan yung pangyayari, circumstances, nababasa po natin, totoo ang nasa Bible.
Amen. Pag nakakita tayo ng isang tao mailap, iba ang pag-uugali, tapos tumanggap sa Panginoon, nabago ang buhay, hindi ba? Maliwanag na ngayon na yung salita ay naging nagkatawan, naging ganap, naging totoo sa buhay ng tao ngayon. Yan, tingnan mo yung katabi mo. Yung ba salita ng Diyos ay buhay sa iyo? Pag buhay sa iyo ang salita ng Diyos, ang ibig sabihin, nasusunod mo, na ipamumuhay mo, wala kang galit. Nagalit ka man, madali ka magpatawad. Nagtatampo ka, madali ka magpasensya. Nawalan ka man, hindi ka natatakot. Pag may nangangailangan, handa kang tumulong. Di ba? Pero ang hirap, di ba? Kasi totoo lang yan ang kailangan natin. Kaya napakalaga po yun. Kaya nga po, pang-apat, sabi nga, iwasan o tigilan na natin ang lahat ng uri ng kasamaan. Yan po. Tigilan, iwasan na natin. Abstain from every form of evil. So lahat ng uri ng kasamaan, layuan na po natin, tigilan na po natin. Opo, paano yon? Kasi nga po, wag natin, kaya nga sabi nga po doon sa Galatians chapter 5 verse 16, yung ating tema. Buti pa yung mga bata, nadinig ko yung bata. Kabisadong kabisado. Galatians chapter 5 verse 16. Opo, bata po yun. 5 years old yata o 4 years old. Kabisado po yung, sino po sa'yo nakakabisa? Kailangan makakabisa po natin to. Bakit? Iba yung bata, 4 years old, nakakabisa. Di ba? Sabi nga, mamuhay kayo ayon sa Espiritu. At pag yung paglaanan ng pita ng laman, tino mo bata ka sa kabisado. Tandaan natin yung sinasabi sa Ephesians chapter 6 verse 17. Isuot niyo ang helmet ng kaligtasan at kunin niyo ang tabak. Tabak ng Espiritu. Alin yun? Ang salita ng Diyos. May kalaban tayo. Ang kalaban natin ay Espiritu ng kapangyarihan. Makikipag-i-scream tayo kay Satanas. Paano kung nakaganyan lang kamay mo, wala ka namang hawak na? Natabak ng Espiritu. Dahil yung salita ng Diyos, hindi na, ala naman sa puso mo, wala sa isip mo. Ang nasa puso mo, yung lakad ko, yung sarap ng pakiramdam ko nung tayo nando doon, ang sarap ng nangyari sa atin. Yun ang dala natin. Paano natin malalabanan ng kaaway kung wala sa atin ang Espiritu, ang tabak ng Espiritu, ang salita ng Diyos? Wala tayong devotion. Kaya mga kapatid, yung devotion hindi para sa akin yon. Kung di kayo nag-devotion, hindi po kayo nakakasala sa akin. Ini-encourage ko lang po kayo na lumakas at makipaglaban kasi nasa huling panahon na tayo. May kapatid po tayo na opera, di ba? Mamaya mag-pray tayo. Makikipaglaban tayo. Hihiling tayo kay Lord. Yung pumahingi natin, kaya ba natin pagalingin ang isang kapatid na may sakit sa sarili natin kapangyarihan? Hindi. Yan ang sinabi ng Jeremiah chapter 4 verse 6. Or tama ba ako? Not by might, nor by power, but by spirit, said the Lord our host. Medyo nabubul tayo. Sabi nga, hindi sa kapangyarihan, hindi sa kalakasan ng tao, kundi sa Espiritu ko lamang ang pagtatagumpay, sabi ng Holy Spirit, ng Word of God. Hello? Kaya nga po, napakahalaga po yung kabisado natin. Kasi pag kahit hindi mo hawak ang Bible, nandiyan may lumulutang na tao, alam mo ang salita ng Diyos. Wag, sinungaling ka, Satanas, wag mo akong takutin. Yeah. Ganyan mo lang, utusan mo siya. Paano ka ba nag-uutos? Ganyan mo. Satanas, sinungaling ka. Amen? Pag ikaw lagi naghihirap, kinakapos, yun ang pinagpipilay ko sa amin noon. Nangungupahan kami bago kami lumipat sa upahan namin. Kinakasot ko yung Espiritu kasi yung tumira doon, di ko alam, nagiinuman doon, nag-drugs doon, o nagsugal doon. Kaya bago kami lumipat sa apartment noon, lumuhod ako sa gitna noon, bago ako maglinis. Sabi ko, Lord, in the name of Jesus, sa lugar na ito, ano man ang natanim sa lugar na ito, espiritu ng galit, kahirapan, bisyo, in Jesus' name, inutusan ko. Hindi ba? Nakasulat siya sa Bible. Linisin mo ito ng banal na dugo ng aming Panginoon Jesus. So kaya nga po nung nandun kami sa apartment, ang daming himala nangyari. 2 lang anak ko. Na naginip si Jibelin, magkakaroon tayo ng baby. Sabi ko, wag na. Dumating si Joel. After 6 years, na naginip yung dalawa, si Jonathan at saka si Jibelin, magkakaroon ulit tayo ng baby.
Sabi ko, wag na, 6 years. Ay, dumating si Angel. Hello? Nandun kami sa apartment. Ay, si Joel yata doon pa sa amin, sa looban. Amen. Kaya ang pagitan nila, 4 years, saka 6 years. Kaya ako natutuwa kasi yung gusto ko, 2 lang, pero ang gusto ng Diyos, 4. Actually, 5 sila, namatay yung isa. May kuya sila, Joel, nasa langit na. Amen? Yan po ang totoo. Kaya maniwala po tayo. Maniwala po tayo sa Banal na Espiritu. Iwasan po natin ang kasamaan. Huwag tayong gumawa at magmukhang gumagawa ng masama. Yun lang magmukha eh. Nakakasira po yun. Katulad po ng pinag-usapan po namin, sabi nga, meron po nagtuturo, drink moderately. Hindi daw masama ang minom ng alak. Mga kapatid, ako may manginginom. Kapag humawak ako ng bote at nakita po ito ng marami, dahil kilala akong manginginom, alam po ba niya mangyayari sa akin? Gagawin ng demonyo, ibabandera ako para hiyain ang salita ng Diyos. Mangangaral ako, hindi ko kayo hinahatulan. Pero mga kapatid, lahat tayo bumabaksak. May mga kapatid nga po tayo na alipin ng alak, pero nag-pray ako, Lord, sinong gagamitin? Sabi niya, bigyan mo sila ng pagkakataon. Alam po, nang binigyan ko sila ng pagkakataon, hindi po ako nagbigay ng posisyon sa kanila. Nagpe-pray tayo, inilit po ako ng God. Sabi ko, sila, actually, ang nag-lead sa kanila yung pastor natin. At ang sabi nga po nung talaga na sila, alam nyo, sabi nga ang patotoo nila, alam mo, Pastor Ray, hindi na ako umiinom ngayon kasi nahihiya ako sa Holy Spirit. Hindi siya nahihiya sa akin. Bakit? Hindi man ako Diyos eh. Hello? Amen. Naintindihan nila yung tungkulin na binigay sa kanila sa iglesia, hindi kay pastor yon, hindi akin yon. Pinagkatiwalaan lang ako na sila italaga. Amen. Pero hindi ako Diyos. Hindi po kayo ngayon. Kaya po kayo naririto ngayon, hindi po kayo naririto dahil sa akin. Kung kayo naririto sa akin, magsisi kayo ng iyong kasalanan. Dahil hindi ko kayo maliligtas. Tanggapin niyo si Jesus Christ, hindi ako. Hello? Wag po ako. Hindi ako ang mahalaga. Ang mahalaga si Jesus Christ. Ang mahalaga lang po sa amin, pakinggan po nyo yung sinasabi namin. Kahit sino ang tumayo dito na nangangaral, maganda magsalita o hindi, fluent sa English o Spanish man siya o ano pa man ang kaya niyang gawin, wag po yun ang tingnan natin. Ang tingnan natin, ano ang sinasabi ng Diyos sa mensahe para sa akin. Dahil yun ang makakatulong po sa atin. Kaya nga, be faithful to the Holy Spirit. Bakit po? Kasi ikaw na tumanggap ng salita ng Diyos. Pagtapos binaliwala mo yan, unang-unang nakakasala ka sa Holy Spirit. Wala kang kasalanan sa akin. Kasi ginawa ko na ang tungkulin ko. Ibinigay ko na sa inyo ang salitang ibinigay sa akin ng Panginoon. At mismo ako humingi ng tawad kung kulang pa ako ng paliwanag para sa inyo. Humingi pa ako ng tawad pag ako nag-iisa na. Kahit nagawa ko na po ang aking tungkulin. Iyon po ang dapat natin gawin, mga kapatid. Napakaraming dapat gawin ng Panginoon sa atin. Huwag po tayo mag-alala, mga kapatid. Kanya-kanya po tayo ng panahon. Hindi po tayo pare-parehas. Maaring ngayon, naiinggit ka pa, at parang, bakit sila pastor, sila Lord, meron ng ganito, ako po, wala pa. Sabi ko sa kapatid, magpatuloy ka lang, darating sa iyo ang blessing ng God kung hindi ka magbabago. At hindi ka matukso ng panghihina mo. Huwag tayo magkukumpara. Ang Diyos natin ay isa lang. Ang Panginoon natin ay isa lang. Hindi siya sinungaling tulad ng tao. Ang kanyang salita ay kanyang ginagawa. Mangako man siya ay kanyang tinutupad. Ilagay niyo sa isip niyo yan, mga kapatid. Napakahalaga po yan. Kaya nga po, sabi nga po ng Kawikaan, chapter 4, dito po tayo magtapos. Napakahalaga po, sinabi sa Kawikaan chapter 4, verse 17 o 27. Kawikaan chapter 4. Ayan. Okay? Ang sabi po dito,
Okay, verse 27, sabi mo dito, huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Humakbang ka ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Kung ito po ay susundan natin sa 21, simulan po natin sa taas, huwag itong pabayaang mawala sa paningin, sa puso mo ay ukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay. Nagbibigay kalusog at kagalingan ng katawan. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan. Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Ito ng iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siya sa ating mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay laging matitiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Humakbang ka ng palayo sa lahat ng kasamaan. Mga kapatid, kasama mo Holy Spirit, pero ikaw magpapasya. Palalakasin ka ng Holy Spirit sa kapasyahan mo. Pero pag hindi ka nagpasya ng gusto ng Holy Spirit, nandiyan siya, nalulungkot siya. Hindi ko po alam kung anong kalalagayan ng Holy Spirit sa inyo ngayong puso. Tumayo po tayong lahat. Ikaw po nakakaalam. Be faithful to the Holy Spirit. Maging totoo po tayo. Tayo po ay maging totoo o yung pong tapat. Maging tapat po tayo sa Holy Spirit. Kung hindi ko po alam kung ano ang buhay ng bawat isa, pero alam ng Holy Spirit, alam ng Diyos yan. Kung ano laman ng puso mo, bakit ka na parito, ano ang motibo mo, ano nagdadrive sa puso mo, ano yung nagmamaneho sa puso mo. Ano ba? Naghahanap ka lang ng kaligayahan? Naghahanap ka lang ng kasama? Naghahanap ka ng kalooban ng Diyos. Ikaw nakakaalam, kapatid. Kaya napakahalaga po, be faithful to God, to the Holy Spirit. Isang bahagi po sa awit 139 ang babasahin ko po sa inyo. Itatak nyo sa inyong puso. At ito po sinabi ni Haring David. Awit 139 verse 7. Pakinggan mo kapatid. Sabi dito, saan ako magpupunta? Upang ako'y makatakas sa iyong bang espiritu, ako ay makakaiwas. Paano tayo makakaiwas sa Holy Spirit? Tinanggap po siya. Yung gagawin mo sa pinakamalalim na dilim, sa kanya liwanag yun. Yung itago mo, ilibing mo, kahit anong lalim yan, kahit anong pagtatago mo sa mga kasalanan ginagawa mo, wala naman nalilihim sa Holy Spirit. Ano ang motibo natin ngayon paglilingkod sa Diyos? Alam ng Holy Spirit yan. Kaya nga ang kinabukasan ng church ay nasa ating kapasyahan. Hindi kay pastor. Alam niyo, ang laki po ng pangarap ko, mga kapatid. Pero hindi ko po, binababa ko lang to. Kaya sabi ko, i-treasure nyo sa puso nyo. Magbubukas tayo ng church yan kung loloobin ng Panginoon kasi hindi ko alam paano. Ang alam ko lang, kumilos, mag-pray. Italaga ang buhay ko. Pero may sarili na akong buhay. 2 linggo nga ako inuubo. Hindi ako makaalis sa bahay. Pero pinipili ko. Makati ng gawain. Wag ako makaliban sa prayer meeting. Sa pananambahan. Kaya po mga kapatid, be faithful. Maging tapat po tayo sa Holy Spirit. Sa Diyos. Huwag po natin dayain ang ating sarili. Opo, kung ako po ay hindi kayo nakukulian kayo sa akin, sinasabi, nasasawa kayo, masawa po kayo sa akin, pero huwag niyong bibitawan. Yung sinasabi ng banal na Espiritu sa atin, mga kapatid, ang daming gagawin ng Diyos. Ang dami pong, sabi nga nung pamangkin ko, sabi niya, kinausap ako ng Diyos. Nagsisisi siya. Siya naman tao na yan. Narsiya.
Siya nag-aalaga doon sa pasyente. Hindi niya ginawa yung sinasabi ng Holy Spirit. Sharean mo. Namatay. Nagsisi siya. Kaya ngayon, kahit hindi inuutos, sinasabi niya, gumagawa ng paraan. Sa mahal niya sa buhay. May power ba yun? At isang tanim ka, dahil ang power na sa Holy Spirit. Ang nagpapatubo ang Diyos, nagpapalago ang Diyos. Sinong tatanim tayo? Ngayon wala tayong tatanim, ano patutubuin ng Diyos? Yung patotoo natin, baka basang-basa na sa bahay. Hindi tayo nananalangin, nagbabasa ng Bible. Hindi po naman po tayo nagkukulang. Tinuturo ko po yun. Hindi ko po kayo pwedeng panuin. Ba't hindi ka nagbabasa ng Bible? Masasabi ko lang sa inyo, pag may problema kayo, tatanungin ko yun, nagbabasa ka ba ng Bible, kapatid? Yun naman ang gusto kong malaman. At tuturo ko kayo manumbalik sa Diyos. Humingi ng tawad. Yan po sa counseling lagi hiningin ko sa kanila. Bitawan muna lahat ng problema mo. Ang tanong ko sa iyo, kamusta si Kristo at ikaw? Yung relasyon mo sa Diyos. Sa counseling, napakahalaga po yan. Hindi tayo nagka-counsel ng pangsanlibutan. Mga spiritual po tayo. Kapag isang tayo malayo na sa Diyos, dadami ang problema niya at kahit ano, ipayo mo sa Kanya hanggang hindi siya nagbabalik loob sa Diyos, mahihirapan po siya makapalik. Makakaroon na siya ng idea kung ano yung problema niya. Pero paulit-ulit. Yan po ang nakita ko sa tagal ko. Ang daming humingi ng tulong sa akin. Mga kapatid, hindi ako Diyos. Hindi ako mahusay. Pero masasabi ko sa inyo, sumunod tayo sa Diyos. Hindi pahusayin yan. Payayamanin ka niya, magtatagumpay ka, kilain ka. Bibigyan ka ng karangalan. Dahil sabi ng Diyos, ang nagpapakababa, itataas niya. At ang nagpapakataas, ibabaksak niya. Huwag tayong malasing ng mga bagay sa mundong ito. Malasing tayo sa pamagitan ng Holy Spirit. Makinig tayo sa sinasabi ng Holy Spirit. Be faithful to God, to the Holy Spirit. Yumuko po tayo sa oras ito habang tayo nakatayo. At sa lahat na nakikinig ng mensahe ito, ito po ay babala sa atin ng Diyos. Lahat ng bagay na nakasulat sa Biblia ay magaganap at magaganap pa. At lahat ay mangyayari at magaganap. Dahil ito'y sinasamahan ng banal na Espiritu. Dahil ito'y salita ng Diyos. At ito'y pinagkatiwala sa atin. Tayo ay nauna lamang na pinalaya sa kaparusahan ng kasalanan na tayo ngayon ay ligtas na. Kabilang na tayo sa kaharian ng langit. Ano ang oras na tayo mamatay, lilipat po tayo sa kabilang buhay kasama ang Panginoon sa kanyang kaharian. Yan ang kanyang pangako. Maliban na lang kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus Christ sa iyong puso. Pero mga kapatid, hindi lang ikaw ang nasa loob ng iyong tahanan, ang iyong asawa, ang iyong lolo, ang iyong lola, ang iyong kapatid, ang iyong ate, kuya, ang iyong manugang, ang iyong apo, ang iyong kamag-anak, ang iyong best friend. Kung tapat ka, ang pagiging tapat po sa Holy Spirit ay sumunod tayo. Ang sabi ng Biblia, napapanumat hindi, pangaral natin ang mabuting balita. Ipahayag natin ang pagliligtas ng Diyos sa mga tao. Kung tayo kausapin ng Holy Spirit, sumunod kaagad lahat tayo. Huwag tayong matakot. Magtulungan po tayo. Masasabi ko po na may pagkukulang po ako, pero sasabihin po sa inyo, bawat pamilya po nyo, pinagpe-pray po ko po. Hindi man madalas, pero yan po ang commitment ko para sa inyo. Kaya kung mayroong mga kapatid na nakasala o namatay, masasabi ko, hindi ako nagkulang sa kanya sa panalangin. Yun. Pero pagdating sa ibang bagay, nagkukulang kayo, humingi rin akong tawad. At least, sikapin po natin. Sinisikap ko na masunod ang kalooban ng Diyos. Sinisikap ko
lagi ang nakatune sa Panginoon, sa Holy Spirit, paano paraan, humingi ako ng tawad sa mga bagay na hindi ko po nagagawa. Dahil ang gusto ng Holy Spirit, magpasakop tayo sa banal na Espiritu. Magpailalim tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Iyon po ang marapat. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. At sinabi ng Bible, walang makapagpapaliwanag na manghula sa Biblia, sapagkat ito ay sinulat at napapaliwanag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Ikalawang Pedro chapter 1 verse 20 to 21. At ikaw yon, tayo yon, may Holy Spirit. Kaya meron tayong karapatang mangaral. Maliban na lang kung hindi ka napapailalim sa Holy Spirit na sa iyo, nilalabanan mo at lutang sa iyo ang gawa ng laman. Masasabi ko sa iyo ngayon at payo ko, magsisikat tumalikod sa iyong kasalanan, humingi ka ng tawad. Pagpapalain ka niya, ang pamilya mo, ang mga mahal mo sa buhay, ang mga taong umaasa sa iyo, ilalapit sa iyo ng Diyos. Ang ibig sabihin, gagamitin ka ng Panginoon sa malaking bagay. Maging tapat ka lang sa Holy Spirit. Sige po, idalangin po natin ang ating puso, ang ating buhay sa Panginoon. Humingi tayo ng tawad. At humingi tayo ng banal na Espiritu. Hallelujah. In the name of Jesus. Sige po. Hallelujah. Amang banal, maraming salamat po. Dumadalangin ako sa iyo. Ilalapit ko sa iyo ang aking sarili. Kilala mo ako, O Diyos. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga pagkukulang. In the name of Jesus, O God. Hallelujah. Mapatawarin mo po kami, Panginoon. Mula po sa akin, O Diyos, Lord, dalangin ko po sa iglesia nito ang kapuspusan ng iyong banal na Espiritu. Lord, salamat sa patotoo po ng lingkod mo, O God, na lumapit sa akin ng Biyernes, O God. Lord, tunay nga po na ikaw ay Diyos ng himala. Hindi ka nagbababay sa iyong pangako na ang iyong mga anak na handa po, hindi nagrereklamo. Nagpaalam na nga po siya sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak sa church, O God. Pero Lord, gumawa ka. Pinakita mo sa panaginip kung paano mo siya pagagalingin, O Diyos. At ngayon, wala siyang iniinom na gamot. Pinahinto na lahat sapagkat wala nang bara ang kanyang mga ugat sa kanyang puso. Lord, gawin mo po sa amin ang lahat ng bagay. May kapatid po kami ngayon, O Diyos, na naoperahan, Panginoon, O God. May mga sakit karamdaman, Panginoon. Sa iyo po kami maasa, O Diyos, ng himala, ng kagalingan. Kahabagan mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. At dalayan po namin, Lord, O Diyos, Espiritu Santo, basbasan po kami. Bless mo po ang aming buhay, ang aming hanap buhay, ang aming mga pinaghahanap po na pinapasukan, O God. Mga kumpanya, O Diyos, i-bless mo ang iyong mga anak na nagtatrabaho, nag-aaral sa elementary, high school, college, O God. Lord, pagpalain po yung ginagawa namin paghahayo. At Lord, buksan mo ang aming mga puso. Lord, ilagay mo sa amin. Bigyan mo kami ng direction kung ano po ang dapat namin gawin, O Diyos. Lalo sa huling panahon na ito, O God. At sa buhay na pinagkakaloob mo sa amin, tulad ko po, O Diyos, na nabibilang na sa senior, O God. Lord, mangyari ang iyong kalooban sa amin. Sa mga kapatid, O God, ng mga senior, inaalala ko po sila sa inyo, O God. Palakasin mo kami. Lahat po na yung mga karandaman, O God, pagalingin mo po kami, O Diyos. Aba, maraming salamat. Inangkin ko po ang iglesyang ito, O God. Maraming kaluluwa, O Diyos, ay dadagdag mo. At naniniwala po kami ito'y kaya mong gawin sa pagkatiwan, Diyos. Lamang, Panginoon, gawin mo kaming karapat dapat. Lord, kung kami tapat, alam mo kung kami tapat. Kung hindi man kami tapat, alam mo rin, O God, ang lahat ng bagay.
mangyayari po ang iyong kalooban sa amin. Lord, ito po ang aking dalangin. I-bless mo ang church na ito, God. I-bless mo po ang gawain namin sa Tikay. I-bless mo ang gawain ng San Pablo. Gawain sa Plaridel. Ang gawain po sa Matimbo, Panginoon. Ang gawain sa Tabang. Ang gawain sa Pulilan. At kung sa doon po sa campus, sa pinag-usapan namin, i-bless mo po ang gawain na bubuksan ng iyong mga anak. Lord, bigyan mo kami ng apoy, O God. Bigyan mo kami, Panginoon, ng wisdom, O God, ng encouragement na kailanman, Panginoon, hindi kami matatalo, Panginoon. Kung kami susunod sa direction, Panginoon, na binibigay ng Holy Spirit, O God. Lord, i-bless mo ang lahat ng mga negosyo ng iyong mga anak. Panginoon, managana po, Panginoon, sa maraming mga project na gusto po namin matupad, O Diyos, sa iyong bahay, sambahan, sa iyong gawa. Itulungan mo po kami, O Diyos. I-bless mo ang bawat isa. At ang kaligtasan ng aming mga mahal sa buhay, Lord, tulad ng iyong pangako, sineselyohan po namin ito, dinideclare po namin, inaangkin po namin, magaganap ito sa aming mga tahanang inuwian, sa aming mga mahal sa buhay, O God. Lord, maraming salamat sa kagalingan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong himala. Maraming salamat sa iyong pagkapala. Maraming salamat po sa banal na Espiritu. Salamat po, Diyos. Salamat po. Sa pangalan namin Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. God bless you. God bless you.